Magpalaki kayo para may kakainin yung mga anak ko kapag malalaki na sila. Nakangiting saad ni Audrey sa alaga niyang talong sa bakuran, habang binubungkal niya ang lupa na nasa paligid nito. Malaki na ang mga tinanim niyang gulay sa bakuran, at balak niya sana magtanim ng mga prutas sa susunod kapag nanganak na siya. Aray! Daing niya at napahawak sa tiyan, na sobrang laki, na minsan nagiging sanhi na rin ng pagsakit ng kanyang likod. Han, anong nararamdaman mo? Mula sa loob ng kanilang simpleng tahanan, mabilis na tumakbo ang kinakasama ni Audrey na si Charles, na nakasuot ng pantalon at polong puti na nakalimutan niya na ibotones dahil sa pag-aalala ng marinig ang boses ni Audrey. Manganganak ka na ba? Inalalayan ni Charles si Audrey na tumayo. Sa kanya kinuha ang dulos na nasa kamay ni Audrey pagkatapos ay tinapon yun sa lupa. Han, hindi lang yata 10 beses mo naitanong sa kanya simula kahapon. Hindi pa nga, naramdaman ko lang na sumipa yung mga anak natin sa tiyan ko. Mukhang excited na silang lumabas at makita tayo. Sabi ko naman kasi sa'yo, huwag ka nang galaw ng galaw. But you still went here to talk to your plants. Han, kabuanan mo na, dapat mas lalo ka nag-iingat. Naglakad sila patungo sa kahoy na upuan na nasa gulayan. Saka inalalayan ni Charles si Audrey na maupo. Nakahinga naman ng maluwag si Audrey dahil kanina pa siya nangangalay. Pasensya ka na, Han, ha? Baka kasi mamatay yung mga tanim natin eh. Saka ano ka ba? Ayusin mo nga yung suot mo. Para ka magmamodel ng underwear. Saad ni Audrey at siya na ang nagbotones ng suot ni Charles. I'm just worried about you and our quintuples. Alam ko nahihirapan ka nang dalhin sila. Hindi na rin ako makapaghintay na lumabas sila para ako naman ang mahihirapang mag-alaga. Isipin mo, Han, kung hindi mo ako pinaglaban sa mga magulang mo kahit na alam naman natin na hanggang ngayon, hindi nila matanggap na nagmamahalan tayo. Ano na kaya tayo ngayon, no? Magkasama pa rin kaya tayo? Huwag na nating isipin yun. Ang mahalaga magkasama tayo at hindi tayo magkakahiwalay. Hindi ako nagsisisi na ikaw ang pinili ko. Matapos maibotones ang suot na polo ni Charles, nagangat ng tingin si Audrey at hinaplos niya ang muka ng lalaki. Napakagwapo mo, Han. Sana mamana ng mga anak natin yung kulay ng mata mo, matangos mong ilong, mapupulang labi at maputing kutis. Sigurado ako marami ring babae ang paiiyakin ng mga ito kapag tumanda sila. Naman, kung makapagsalita ka naman parang babayero ako Bakit, hindi ba? Inakbayan ni Charles si Audrey. Ikaw lang ang babaeng minahal ko at mamahalin ko araw-araw. Sus, narinig na yan ng mga anak natin hindi mo na pwedeng bawiin. Of course. I will marry you someday. Magiging abay pa. Ang mga batang to. Hinalikan ni Charles ang noo ni Audrey. O saan ka pala pupunta at bakit nakabihis ka? Humiwalay si Audrey at kinilatis ang suot ni Charles. Pupunta ng syudad. Mamamalengke, do you want something? Bilang mo naman ako ng ubas tsaka mansanas. Ano oras ka uuwi? As soon as I finish buying groceries. Gusto mo bang sumama na lang? Mabilis lang naman ako. Hindi na, dito na lang kami. Sakit kasi ng likod ko. Inalalayan ni Charles si Audrey papasok sa loob ng tahanan nila. Saka na siya pumunta sa garahe at nilabas ang gray crossover na sasakyan. Sa may bintana ng bahay, nakatanaw lang si Audrey sa papaalis na sasakyan ni Charles. Ingat! Kumaway pa si Audrey sa nobyo at unti-unti na itong naglahos sa paningin niya. Marahang naglakad si Audrey patungo sana sa kwarto nila para magpahinga nang biglang bumagsak ang litrato nila ni Charles na nakasabit sa dingding at nabasag yun. Nangunot ang noon ni Audrey habang nakatingin sa basag na bubog ng frame. Nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya mula roon, ngunit inalis na lang niya yun sa isipin na hayaan na lang, kesa naman ma-stress pa siya. Kumuha na lang siya ng walis at dustpan. Bawal ka ma-stress, Audrey. Naibagsak lang siguro ng hangin o ng butiki. Aniya sa sarili. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at sinabayan pa ng kulog at kidlat. Nang buksan ni Audrey ang TV, nalaman niyang may bagyo sa araw na yon. 4 na oras na ang nakalipas,
Ngunit hindi pa rin bumabalik si Charles. Hawak na ni Audrey ang cellphone. Kanina pa kinokontak si Charles, ngunit cannot be reached ang numero nito. "Hon, nasan ka na ba?" Binaba niya ang cellphone. Kunot noong napatanaw sa bubong ng bintana sa kanilang sala. Kitang-kita niya sa paligid ang lakas ng ulan at hangin sa labas. Lumala ang pag-aalala ni Audrey nang hindi pa rin nakakabalik si Charles noong gabi na at lalong dumidilim na ang paligid. Habang nasa silid niya at taimtim na nagdarasal, hindi niya maiwasang matakot. Hindi pa rin tumitigil ang bagyo. Diyos ko, sana po, ligtas na makabalik dito ang ama ng mga anak ko. Kayo na po ang bahala sa kanya kung nasan man siya. Iuwi niyo po siya ng ligtas dito. Pagmulat ni Audrey ng mga mata, kinuha niya ang cellphone at pinagmasa ng wallpaper na maternity picture niya kasama si Charles na nakayakap sa kanyang likuran. Umabot na. Sa ikatlong araw, hindi pa rin nakakabalik si Charles kaya nang tumigil ang bagyo, nagpunta siya ng syudad. Sa may presinto, nireport niya ang nawawala niyang nobyo. Sinabi ng mga pulis doon na babalitaan na lamang si Audrey kapag may update na kay Charles. Nang makalipas ang isang linggo at hindi pa rin nakakatanggap ng tawag si Audrey sa mga pulis, muli siyang pumunta roon. "Pasensya na ma'am, pero ginagawa po namin ang lahat ng makakaya namin para mahanap ang nobyo niyo. Sa ngayon, wala pa rin po kaming update tungkol kay Mr. Charles Sterling." Saad ng lalaking pulis na nag-aasikaso sa kanya doon. "Sir naman, naka-isang linggo na nang huling pumunta ako dito. Iyan din ang sinabi niya sa akin pero hanggang ngayon wala pa ring update. Para namang wala kayong ginagawa." Aray! Napahawak si Audrey sa kanyang tiyan nang bigla itong kumirot. "Ma'am, ayos na po kayo?" Napahawak ang pulis sa braso ni Audrey. "Ang ama ng mga anak ko, gusto ko na siya makita." Nakapikit na saad ni Audrey habang tinitiis ang sakit na nararamdaman niya. Napasigaw na lang siya nang mabasag ang panubigan niya. "Ma'am, manganganak ka na po. Tulong! Ihanda niyo ang police mobile. Dadali natin to sa ospital." Dumating ang ilang pulis at sinakay na ng mga ito si Audrey sa sasakyan at sinugod sa pinakamalapit na ospital. Nang makarating sa ospital at maipasok sa ER, pakiramdam ni Audrey hinahati ang buong katawan niya. Wala nang nagawa ang mga doktor, kundi i-emergency C-section siya. Sa isip niya, isang katanungan lang ang tumatakbo. Charles, nasan ka na ba? Pagkatapos ng cesarean section, kinausap siya ng doktor nang magkamalay siya. "Congratulations, ma'am. May quintuplets kayo." Saad ng doktora na nagpaanak kay Audrey. Napangiti naman si Audrey nang makita ang mga anak niya sa tabi. Ngunit namumungay ang kanyang mga mata. Dahil sa pagod at sakit, tuluyan na siyang nawala ng malay. Sa loob ng 6 na taon na dumaan, nabasura ang kaso ni Charles at hindi na ito bumalik sa tahanan nila Audrey. Ang dati kaba ni Audrey na baka may masamang nangyari kay Charles, napalitan ng galit. Dahil sa tingin niya, tinakbuhan nito ang responsibilidad nito sa kanya at sa mga anak nila. Dati, sabik na sabik siyang makita ang binata. Ngunit ngayon, ayaw niya nang masilayan ni daliri nito. "Oh, magpapakabait kayo ah. Gagalingan niyo araw-araw. Ito ang baon mo, Peter, River, Kiefer, Dexter at syempre ikaw din, Rex." Isa-isang inabot ni Audrey ang baon ng quintuplets na puro lalaki na ngayon, pumapasok na sa kindergarten. "Thank you, Mama. Mag-ingat po kayo sa pagtitinda ng ulam ha. Love you." Hinalikan ni Peter ang pisngi ng ina. Sunod-sunod namang nagsabi ng I love you ang 4 pa niyang anak bago humalik ang mga ito sa kanyang pisngi. "Mahal ko rin kayong 5. Pasensya na kung hindi ko kayo nasasamahan lagi kapag may pasok kayo." "Okay lang po, Mama. Naintindihan namin na kailangan niyo mag-work para sa amin." Saad ni Kiefer.
Oo nga po, Mama. Gagalingan na lang namin para maging proud kayo. Wika ni Dexter. O siya, sige, pumasok na kayo. Mamaya susunduin na lang kayo ni Mang Kanor, ha? Kailangan ko maubos ng mga paninda ko. Aray! Napadaing si Audrey. Nang pagtuwid niya ng tayo, naramdaman niya na naman ang sakit na likod at bewang niya. Mama, okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Dexter sa ina. Okay lang ako. Sige na, babay na. Pilit siyang ngumiti sa mga anak. Pumasok na ang 5 sa loob ng paaralan. Hindi naman nahihirapan si Audrey na makilala ang mga anak kahit na magkakamukha ang mga ito. Si Peter ang pinakamatangkad sa 5, si River naman may nunal sa sentido, si Kiefer may maliit na balat sa kanang braso, si Dexter may nunal sa leeg, at si Rexter pinakamaliit sa 5. Binuhat ni Audrey ang bilaon na naglalaman ng mga nakabalot na ulam, na siya mismo ang nagluto. Gamit ang panyo na nakasabit sa kanyang balikat, pinunasan niya ang pawis sa noo at nagsimula ng maglako. Adobong sitaw, kare-kare, bopis, paksiw na bangus kayo dyan, mainit pa bagong luto. Suot ni Audrey ang lumang brown na palda at itim na t-shirt habang binabaybay ang kalsada sa bayan. Sa loob ng 6 na taon, mag-isa niyang tinaguyod ang pang-araw-araw nilang gastusin ng mga anak. Dumating sa punto na napapagod na siya, ngunit ang palagi niya iniisip ay ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Natanggap na ni Audrey na wala na ang mga ama nito, kaya ginawa niya ang lahat para lang maging sapat para sa kanilang 5. Audrey! Tawag sa kanya ng kaibigang si Lucy na naghihintay ng jeep sa isang waiting shed na nadaanan ni Audrey. Lucy, bibili ka ba? Heto, nagluto talaga ako ng paksiw para sa'yo. Alam kong paborito mo to eh. Lumapit si Audrey kay Lucy na nakasuot ng office attire habang sukbit ang black shoulder bag nito sa kaliwang braso. Yan ang gusto ko sa'yo eh. Di mo ko nakakalimutan. O sige, pabili ako ng isang paksiw at isang adobong sitaw. Kumuha ng wallet sa bag niya si Lucy. Agad namang nilagay ni Audrey ang isang sando bag kung saan doon niya nilalagay ang mga nakabalot na order ni Lucy. Siya pala Audrey, hindi ba't natanong mo kung naghahanap na empleyado yung kumpanyang pinagtatrabahuhan ko? May open position kami ngayon, janitress. 15,000 ang kita monthly. Mag-apply ka na. Inabot ni Audrey ang ulam kay Lucy. Kasabay ng pagtanggap niya ng bayad nito. Talaga? Naku, salamat naman. Pwede na ba ako mag-apply bukas? Oo naman. Basta magsuot ka ng formal ha. Tsaka dalhin mo yung requirements mo. Mag-ayos ka rin ng mukha mo. Mag-makeup ka, ganun. Kahit konti lang. Kaso wala naman akong formal na damit, saka makeup, Lucy. Alam mo naman na lahat ng kinikita ko napupunta lang sa gastusin sa bahay at sa mga anak ko. Wala sa budget ko yung mga ganyan. Huwag kang mag-alala. Magkaibigan tayo, diba? Ako nang bahala sa damit mo. Magka-size lang naman siguro tayo. Tapos ako na rin mag-aayos sa'yo, then sabay tayo pumunta sa kumpanya namin. Lumawak ang ngiti ni Audrey sa narinig. Talaga? Naku, salamat talaga, Lucy. Dahil dyan may paksiw ka ulit sa akin bukas. Matapos ang usapan nilang yon, naghanda na si Audrey ng mga sasabihin niya sa interview kinagabihan. Kinabukasan nga, maaga nagpunta si Lucy sa tinitirhan ni Audrey at doon inayusan siya nito. O ayan, bagay na bagay sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, magka-size lang tayo eh. Pinagmasdan ni Audrey ang sarili sa harap ng salamin, habang suot ang isang black pencil skirt at white long sleeves polo. Ang buhok niya ay naka-ponytail at bagay rin sa kanyang light makeup na nilagay ni Lucy. Salamat Lucy ha, tara na baka malate pa tayo pareho. Kinuha ni Audrey ang isang hand carry na cooler na may lamang mga ulam. Nabanggit kasi ni Lucy na nagugustuhan ng mga katrabaho nito yung mga ulam na niluluto ni Audrey. Kaya naman gusto rin daw ng mga ito na bumili. Nang dumating ang service ng mga anak ni Audrey at naihatid ang mga ito, nagpunta na rin sina Lucy at Audrey sa syudad. Kagaya ng inaasahan, pinagkaguluhan ang paninda ni Audrey sa labas ng gusali. Oh, relax lang po kayo, mabibigyan ng lahat. Ito po ang sukli niyo, sir. Tuwang-tuwa naman si Audrey dahil naubos ang paninda niya. Hindi pa man siya nakakatagal ng 1 oras.
Alam mo Audrey, magdala ka ng ulam dito madalas sa papakyawin namin tinda mo. Saad ng isang babaeng empleyado. Natahimik ang lahat habang nakatingin sa isang direksyon. Nagtaka naman si Audrey at napatingin na rin sa tinitignan ng mga ito. Tumigil ang isang itim na coupe sa harapan ng gusali at bumaba ang driver nito upang pagbuksan ng tao sa backseat. Ang black loafer ng isang luxury brand ang unang bumungad sa mga mata nila. Suot ang office suit at black shades. Bumaba mula sa kotse si Charles dala ang briefcase nito. Charles? Nananaginip pa ako o sadyang ikaw nakikita ko ngayon. Saad ni Audrey sa isipan at pakiramdam niya panandali ang tumigil ang paghinga niya, lalo na nang tanggalin ito ang suot na shades. Nakumpirma niyang si Charles Sterling nga ang bumaba mula sa kotse. Good morning, Mr. Sterling. Sabay-sabay na wika ng mga empleyado at sabay bow sa binata nang lumapit ito sa kanila. Nanatili namang tuwid ang tayo ni Audrey. What are you all doing here, outside early in the morning? Seryosong tanong ni Charles sa baritono nitong boses. Bumibili lang po ng ulam for lunch, sir. Pasensya na po. Baka gusto niyo rin ng ulam, sir. Masarap po ito. Saad ng isang babaeng empleyado. Nang mapadpad ang tingin ni Charles kay Audrey, ang walang emosyon nitong mukha biglang naging matigas. Wag na. Baka malason lang ako. You, what are you doing here? Sir, si Audrey po, kaibigan ko, mag-a-apply po siya ng trabaho. Wika ni Lucy. Hindi na putol ang titigan ni Charles at Audrey. Sa muli nilang pagkikita, maraming tanong ang nais ibato ni Audrey kay Charles. At maraming luha rin ang nais niyang ilabas. Ngunit bakit sa pagkakataong yon wala siyang magawa o masabi man lang. Pumasok na kayong lahat. Muling sinuot ni Charles ang shades at diretsyong pumasok sa glass door ng gusali na binuksan ng gwardya para sa kanya. Sinundan lang ni Audrey ng tingin ng figura ng lalaki. Yun na yun? Tapos ang 6 na taon na iniwan mo kami ng mga anak mo, wala ka man lang sasabihin sa akin. Sa ating dalawa para ikaw pa yung may galit sa akin kahit ng totoo wala ka namang karapatang magalit. Pinatunayan mo lang na isa ka talagang walang kwenta at irresponsableng ama. Wika ni Audrey sa isipan. Hinatid ni Lucy si Audrey sa labas ng interview room. Sa kabila ng encounter niya kay Charles kanina, hindi niya hinayaang makaapekto yon sa magiging resulta ng interview niya. Kailangan niya ang trabahong yon kahit pa ang CEO ng kumpanyang pinag-a-applyan niya ay ang ex-boyfriend niya. Mas iniisip niya ang kinabukasan ng mga anak niya. Audrey Martinez, wika ng babaeng nagtatawag mula sa tabi ng pinto ng interview room. Ako po yon. Agad siyang tumayo at pumasok na sa loob. Nakita niya sa loob ng silid ang lalaking interviewer at sinenyasan siya nito na maupo sa bakanting upuan na katabi ng lamesa. Good morning, sir. Heto po ang requirements ko. Inabot ni Audrey ang dalang white folder. Nagsimula ang pagtatanong kay Audrey na inabot ng kalahating oras. Congratulations, Mrs. Martinez. You were hired. Welcome to Sterling Corp. Saad ni Benson kay Audrey. Sa kanya ito kinamayan. Nagliwanag naman na mukha ng dalaga. Miss lang po, sir. Dalaga pa po ako. Thank you po. Matapos ang interview, masaya yung ibinalita ni Audrey kay Lucy. Samantala na matapos ang interview, pumunta si Benson sa opisina ni Charles. Naabutan niya ito nakatayo malapit sa glass wall, habang malalim ang iniisip at nakatayo sa malayo. Hindi pa nito napapansin ng kaibigan, kung hindi lang nagsalita si Benson. Dude, nagawa ko na yung unutos mo. So far mukha naman masipag at mabait yung ex-girlfriend mo. Akala ko ba may anak kayo? Ba't nung tinawag ko siyang misis, sabi niya dalaga pa siya? We have children, but we're not married. Napatango naman si Benson at saka nagpamulsa. Akala ko ba galit ka sa kanya? Dahil sa ginawa niya sa'yo dati. Ba't gusto mo siya magtrabaho dito sa kumpanya mo? Mahal mo pa, no? Humarap si Charles kay Benson at sinamaan niya ito ng tingin. No, I don't love her anymore. What makes you think that way? Nilampasan niya si Benson at naupo sa swivel chair niya. Oy, bakit nga? Naawa ko sa kanya. Sus, naawa.
Just get out of here, Benson. I have so much work to do. Alright. Dumaan lang ako para sabihin sa'yo. Sige, mauna na ako. Nang makaalis si Benson, napasandal si Charles sa upuan niya at napatingin sa kisame. Galit siya kay Audrey, ngunit na makita niya ito kanina parang ibang sinasabi ng puso niya. She never changed. Still pretty. Kinabukasan halos lipadin na ni Audrey ang daan, papunta sa company building, dahil late na siya ng 10 minutes. Good morning, kuya! Bati niya sa gwardya. Naku miss, late ka na, first day mo yata. Naghatid pa po kasi ako ng mga anak ko. Nandiyan na ba si Mr. Sterling? Oo, kapapasok lang. Nang makapasok sa loob, naglakad na patungo sa locker room ng mga cleaners. Ang babae, malas niya, nakasalubong pa niya si Charles na mukhang paalis. Good morning, sir. Yumuko si Audrey sa binata. You were 13 minutes late on your first day. Na-inform ka naman siguro sa orientation mo kahapon na 8 o'clock ang simula ng trabaho dito. Saad ni Charles, habang nakatingin sa wristwatch. Pasensya na sir, hinatid ko lang yung mga anak ko sa eskwelahan. That's not a valid reason, Miss Martinez. You agreed to do this job, and it's your responsibility to go here on time because this company never delayed the salaries of the employees. Next time na malate ka, mag-isip ka na mas magandang palusot. Go back to your work now. Nilampasan ni Charles si Audrey. Na makarating sa locker room, sinipa niya ang locker sa inis. Kung makapagsalita kanina, kala mo, mag-isa kong ginawa yung quintuplets namin. Kung sana hindi mo kami iniwan, di sana may naghahatid sa mga anak natin, buisit ka. Napaupo na lang siya sa mahabang upuan sa loob at pinakalma ang sarili. Trabaho lang, Audrey. Magtrabaho ka na lang at huwag mo na siyang alalahanin. Nang mapakalma niya ang sarili, nagpalit na ng damit si Audrey. Suot niya ang isang white shirt na may logo ng kumpanya sa may kaliwang dibdib at saka black jogging pants. Nang matapos siya maglinis, sa 3 floors ng gusali, tanghali na. Sa koridor ng unang palapag, naupo na lang siya sa sulok hawak ang sandwich na nakabalot sa tissue. Dahil sa pagmamadali kanina, agahan at tanghalian lang ng mga bata ang naayos niya. Wala na rin siyang oras magluto ng paninda sanang ulam, kaya sandwich na lang ang binaon niya. Habang kumakain, napadaan si Lucy na may hawak na wallet. Oh, Audrey, yan lang ba yung lunch mo? Hindi ka mabubusog dyan. Lucy, oo naman. Hindi naman ako malakas kumain. Ikaw ba, magla-lunch ka na? Oo, kain ako sa labas. Gusto mo pa sumama na lang? Naku, hindi na. Wala akong pera pang kain sa labas. Sige na, ikaw na lang. Okay, sige. Mauna na ako Nang makaalis si Lucy, pinagpatuloy ni Audrey ang pagkain, saka uminom ng bottled water na baon niya. Napangiwi siya na makaramdam na naman ang kirot sa bewang niya. Hinilot na lamang niya yon para kahit papaano mabawasan ang sakit. Sa laki ba naman ng gusali, pagod na agad siyang mag-mop. Sa 25 palapag ng gusali, 3 rito ay nakatoka sa kanya. Dahil sa tahimik na paligid, nakatulog siya sa ganong pwesto dahil sa pagod. Nagising na lang siya nang biglang may tumapik sa kanyang balikat. Audrey, gising. Nang imulat niya ang mga mata at magangat ng tingin, nakita niya si Lucy. Pasensya na ako, naistorbo ko yung tulog mo. Heto, binilhan kita ng tanghalian na tubig. Kainin mo na to. May 15 minutes ka pa bago mag 1 o'clock. Inabot ni Lucy ang isang plastic kay Audrey. Ha? Hindi. Hindi na, nakakahiya naman. No ka ba, ginasusan mo pa ako? Wala yan. Ano ka ba? Magkaibigan tayo kaya hindi kita pababayaan. Sige na, akit na ako Salamat ulit, Tito. Binuklat ni Audrey ang laman ng plastic. Nakita niya ang logo na isang mamahaling restaurant. Sa plastic kaya nangunot ang noon ni Audrey. Chica's Resto? Afford ni Lucy kumain doon? Hindi na yan masyado inisip ni Audrey. Ninamnam niya na lang ang masarap na tanghalian na bigay ni Lucy sa kanya. Naubos niya lahat yon at tila nagkaroon ng mas maraming enerhiya upang magpabalik-balik sa 3 floors para mag-mop ng sahig. Kinahapunan, pag-uwi niya, nagluto siya ng hapunan para sa mga bata. Sabay-sabay din silang kumain ng anak sa hapag. Kamusta naman ang araw niyo? Okay naman po, Mama. Kayo po ba? Kamusta work niyo? Tanong ni River. Ayun, pagod. Pero masaya ako kasi ang ganda dun sa pinagtatrabahuhan ko. Ang taas ng building tapos
Ang gaganda at gugwapo ng empleyado. Talaga po, gusto rin namin makapunta doon, Mama. Saad ni Rexter. Oo naman, kapag naging very good kayo at nakapagtapos kayo ng pag-aaral, baka magkaroon din kayo ng ganong gusali sa hinaharap. Kaya pagbutihan niyo yung pag-aaral niyo, ha? Oo naman. Oo naman, Mama, kapag mayaman na kaming lahat, hanapin namin si Papa. Saad ni Peter. Natahimik si Audrey. Kalaunan, tipid siyang ngumiti. Bakit naman? Hindi ba kayo masaya na nandito si Mama? Masaya po kami. The best nga po kayo pero gusto rin namin makita si Papa. Saad ni Kiefer. Ginulo ni Audrey ang buhok ni Kiefer. Alam niyo mga anak, sapat na kung sino man ang kasama niyo ngayon sa inyong 5, and that is me. Hindi yun na kailangan ng Papa niyo, okay? Gagawin ko ang lahat para makapagtapos kayong 5 ng pag-aaral. Nakaya ko kayong palakihin nang ako lang mag-isa. At makakaya ko kayo mapagtapos ng pag-aaral nang mag-isa lang ako. Hindi ko kayo iiwan kahit anong mangyari. Tandaan niyo yan. Hindi natin kailangan ng Papa niyo. Nagkatinginan ng 5 at saka tumango. Habang pinapanood ni Audrey ang mga anak na kumain, sumagis sa isip niya si Charles. Naisip niya kung ano kaya ang kalagayan nila kung hindi ito umalis. Siguro mas masaya sila. Siguro hindi maghahanap ng kalinga ng isang ama ang quintuplets niya. Kinabukasan, hindi na late si Audrey sa trabaho. Kaya naman masaya siya na hindi niya nakasalubong si Charles. Naatasan siyang maglinis sa conference room dahil magkakaroon doon ng meeting. Habang nagmamap sa gilid ng silid, biglang bumukas ang pinto at nakita niyang pumasok ang lalaki. Wala pa ba mga board members? Obvious naman. Bulong ni Audrey. What? Wala pa sir. Kayo pa lang po ang pumapasok dito. Umayos ng tayo si Audrey at nagpatuloy na lang sa ginagawa. After you finish cleaning here, i-mop mo rin ang hallway na katabi nitong room. Siguraduhin mong malinis bago magsimula ang meeting. Nanatiling nakatayo si Charles at tinuon niya ang kanang kamay sa bubog na nasa lamesa habang nakatingin kay Audrey. Masusunod po. Dahil sa mga tingin ni Charles, hindi makapag-concentrate ang babae sa ginagawa. Sinika pa rin niya umakto ng normal. Dahil ayaw niya isipin ang binata na nawawala siya sa sarili kapag nasa paligid to. You keep mopping the same area. Baka madulas na kami dyan. Saka lang napansin ni Audrey na hindi pala siya umaalis sa pwesto niya simula nang dumating si Charles. Nang mabalik sa ulirat, lumipat na siya ng pwesto at tinapos ang ginagawa. Hindi nakaligtas sa mata niya ang pagngisi ng binata. Yung sapatos mo. Mukhang panahon pa ng hapon yan hindi mo pa rin pinapalitan. Nakakahiya naman kung makikita ka ng mga bisita na ganyan. Baka sabihin wala akong pakialam sa mga empleyado ko. Appearance is the first thing that people see. Sa sapatos mo palang bagsak ka na. Napatingin si Audrey sa suot na luma at maruming sapatos niya. Wala po akong pambili, sir. Hayaan niyo at sa sweldo ko papalitan ko na to. Nakakahiya naman sa inyo. Dapat lang. Isa sa pinakaayaw ko ay madumi. Dapat kapag luma na tinatapon na Miss Martinez. Ganun po pala yon. Ngayon alam ko na. Alam mo na ang ano? Alam ko na kung ba't mo para na lang kami tinapon na parang basura. Lahat ng pinagsamahan natin. Ang mga anak natin. Yan ang nasa isip ni Audrey, ngunit hindi niya masabi. Sinarili na lamang niya ang pait na naramdaman niya. Alam ko na ho ang dapat kong gawin sa sapatos na to, sir. Tama nga kayo. Dapat kapag luma na, itapon na. Pero hindi ba dapat kapag mahalaga sa'yo, hindi mo itatapon? Naningkit ang mga mata ni Charles. You're right, Miss Martinez. Umiwas ng tingin si Audrey. Ayaw niya na humaba pa ang usapan nila ng binata dahil baka may masabi pa siyang hindi niya dapat mabanggit. Labas na ako, sir. Nalinis ko na lahat ng sulok nito. Ani niya habang hila-hila ang timba at mop. Nagtungo na siya sa may pinto na hindi man lang tinatapunan ng tingin si Charles. Hinila niya ang pinto ngunit ayaw nitong bumukas. Kainis, pati ito ayaw makisama. Biglang sumulpot si Charles sa likod niya kaya naman napaharap siya dito at nanlaki ang mga mata. Dikit na dikit ang katawan nila sa isa't isa at halos ilang pulgada na lang din ang pagitan ng kanilang mga muka. Nagtama ang paningin nila. Nalunod si Audrey sa paraan ng pagtitig sa kanya ni Charles. Lalo na nang makita niyang gumalaw ang Adam's apple nito at nangunot ang noo.
Ang natural na amoy ni Charles na humalo sa mamahalin nitong pabango, nasamyo ni Audrey. Nakaka-addict yun. At kung hindi lang nagpipigil si Audrey, baka nayakap niya na ang binata habang inaamoy ito. Sir, anong ginagawa mo? Sa susunod, matuto ka magbasa ng mga nakadikit sa dingding at pinto. Ang isang kamay ni Charles, humawak sa handle ng glass door. Sa kanya yung tinulak at bumukas ang pinto. Nang mapalingon si Audrey sa pinto, nakita niyang push sign ang nakalagay doon. Napaawang ang labi niya. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya yun napansin kanina. O dahil ba wala siya sa sarili. Thank you, sir. Nagmamadaling lumabas si Audrey. At nang makarating sa katabing hallway ng room, napasandal siya sa pader habang hawak ang dibdib. Napakalakas ng kabog nun. Kinahapunan, kasabay si Lucy sumakay na sila ng jeep sa may terminal at hinihintay na lang nila na mapuno yun. Oh, parang bad mood ka, anyari girl? Tanong ni Lucy na mapansin ang nakasimangot niyang muka. Kanina sa conference room, nakasama ko si Sir Charles. Okay rin ba naman ang sapatos ko na marami ng pinagdaanan? Aba, kahit na luma na to, matibay naman. At saka laki ng pakinabang ko dito Palibasa kasi may pera siya. Kaya bili na lang siya ng bili ng gusto niya. Kahit na maayos pa yung gamit niya, aksayado sa pera. Naiinis ako sa tono ng pananalita niya. Hayaan mo na Audrey. Alalahanin mo siya nagpapasahod sa atin. Ganun lang talaga yun si Mr. Sterling pero mabait naman yun. Ikataon lang siguro na mainit ang ulo niya kanina kaya may nasabing masama sa'yo. Ano yun? Sa tuwing magkakaharap kami mainit ang ulo. Baka naman pagod lang. Ano bang ginagawa niya? Maghapon lang siya nakaupo sa opisina niyang air-conditioned habang pumipirma ng kung ano-ano tapos lalabas siya kapag kakain o uuwi. Ako, 3 floors ang maghapon kong nililinis. Masakit na likod ko masakit na ang paa ko pero kahit na ganun maayos naman ako makipag-usap sa mga kapwa ko empleyado. Kung dadahilan niya na pagod siya, kaya siya pabalang kumausap sa akin kanina. Aba hindi niya alam ang dahilan, pero mas pagod ako sa kanya. Hinawakan ni Lucy ang balikat ni Audrey sa kanyang pinisil-pisil. Oh, kalma, masyado mo ini-stress ang sarili mo girl. Isipin mo na lang ang gwapo mukha ni Sir, para kahit paano mabawasan ang inis mo sa kanya. Gwapo? Pweh? Walang magagawa itsura niya kung pangit ang personality niya. Sus, ni minsan di ka nagwapuhan sa kanya, umamin ka. Mas gwapo ang mga anak ko. Pagka-uwi sa bahay, sakto naman ang pagdating ng service ng mga anak niya. Ang tricycle ni Mang Kanor. Kinagabihan pinaliguan niya ang mga anak sa maliit na lang banyo. O tama na yung laro, masamang nakababad sa tubig. Tuyuin niyo na yung katawan niyo at kukuha lang ako ng mga damit niyo. Isa-isa niyang binalot ang mga anak sa tuwalya. Lumabas si Audrey ng banyo at dumiretso sa kwarto nila. Pagbukas ng aparador upang kuhanan ng damit ang mga bata, natigilan siya nang may mapansin na maliit na brown na kahon sa may sulok ng aparador. Kinuha niya yon at saka siya naupo sa kama. May tinago pala akong ganito? Kunot noon niyang wika habang binubuksan ang kahon. Tumambad sa kanya ang mga lumang litrato niya kasama si Charles noong nagbubuntis pa lamang siya. Napalingon siya sa may pintuan ng kwarto upang masiguro na wala ang mga anak niya roon bago niya kinuha ang isang picture. Sa litrato nakasuot siya ng pink maternity dress habang hawak niya ang tiyan at nakahawak din ito sa kanyang tiyan. Naroon si Charles sa likuran niya. Ang litrato ay kuha sa gulayan na puno ng damo dahil napabayaan na rin ni Audrey sa paglipas ng panahon. Bumalik sa alaala ni Audrey ang naging usapan nila. Patungkol sa kanilang anak. Bahagya siyang natawa habang pinagmamasdan ng larawan. Marami pang litrato sa loob ng kahon, kasama ang first date nila ni Charles sa isang restaurant, ang unang buwan ng pagbubuntis ni Audrey, at ang ultrasound ng quintuplets nila. Mama, ba't ka umiiyak? Mabilis na ibinalik ni Audrey ang litrato sa loob ng kahon sa kayon sinara, nang biglang dumating si Dexter. Nakabalot pa ito sa tuwalya nang lumapit sa ina. Hindi napansin ni Audrey na umiiyak na siya. Hindi napuwing lang ako anak. Pinunasan ni Audrey ang luha at saka pilit nang umiti sa anak. Huwag ka nang umiyak, Mama. Love na love ka namin. Napangiti si Audrey at niyaka pabalik ang anak. Isa sa pinagpapasalamat niya na lumaki ang mga anak niyang mapagmahal at malambing sa kanya.
kaya kahit papaano nakakalimutan niya ang ginawa ni Charles noon. Salamat anak ha, nakapagpunas na ba kayong 5? Tawagin mo na sila para mabihisan ko na kayo. Nang makaalis si Dexter, agad na binalik ni Audrey ang kahon sa pinakasulok ng aparador. Sa kanya sinarado yon. Kinabukasan, habang nasa loob ng jeep, nakasabay na naman niya si Lucy. Audrey, hindi ba't sabi mo luma na yung sapatos mo? Heto, bilhin mo na lang ng 50 pesos. Hindi ko kasi ka-size, kaya medyo maluwag. Binigay ni Lucy ang isang white shopping bag kay Audrey. Bakit hindi mo kasi chinecheck ang size mo bago ka bumili? So online ko lang kasi yan binili. Sige na, bilhin mo na. Lucy, bago pa ito mukhang mamahalin. Sigurado ka ba 50 mo lang ito ibibenta sa akin? Tanong ni Audrey. Sa kanyang kaibigan ang masilip niya ang sapatos. Oo nga, para ka namang iba sa akin eh. Tsaka alam ko namang hindi mo tatanggapin kapag binigay ko lang, kaya kahit 50 pesos okay na. Para may bago kang sapatos. Naku, salamat Lucy napakabait mo talaga sa akin. Alam mo, swerte-swerte ko naging kaibigan kita. Hayaan mo, sa sweldo natin, ililibre kita, promise. Ay naku, wag na. Gamitin mo na lang yung pera para sa pangangailangan nyo ng mga anak mo. Kumuha si Audrey ng 50 pesos na papel sa wallet at binigay kay Lucy. Pagdating sa workplace, agad niyang sinuot ang sapatos na galing kay Lucy. Saktong-sakto ngayon sa kanyang paa. Nagsimula na siya sa trabaho, pagkatapos magpalit ng damit. Tuwing tanghali, dinadalan siya ni Lucy ng lunch at hindi naman siya makatanggi kahit na nahihiya na siya sa kaibigan. Thankful siya na meron Lucy na kasama niya sa trabaho at hindi siya pinababayaan nito. Isang tanghali habang kumakain si Audrey ng lunch sa may hallway, may napadaan na lalaki empleyado sa pwesto niya. Nakasuot ito ng salamin at hindi nalalayo ang edad kay Audrey. Miss, madalas ka ba ritong kumain? Napatayo naman si Audrey at hinarap ang binata. Yes sir, bawal po ba dito? Pasensya na po, lilipat na lang ako. No. Concern lang ako kasi baka hindi ka komportable sa posisyon mo. Would you mind if I invite you to have lunch in my office? May upuan doon sa lamesa. Mas komportable kaysa dito sa sahig. Sandaling nag-isip si Audrey. Hindi naman sa wala siyang tiwala sa lalaki. Ngunit hindi pa niya kilala ang mga empleyado sa kumpanya. You don't have to worry about anything. Kasama natin ang sekretarya kong babae. Nakahinga naman ng maluwag si Audrey sa sinabi nito. Marahil napansin nito ang pag-aalangan niya. Hindi po ba nakakahiya? Nope. I won't mind at all. Let's go. Tumango si Audrey at sumunod sa binata. Sa loob ng opisina ng lalaki, naabutan nilang naghahain ng isang blonde at pitit na babae na sahulan ni Audrey na sinasabing sekretarya ng binata. Pauline, sasabay siya sa atin. Hi, I'm Pauline. Sekretary ni Sir Sean. Nilahad ni Pauline ang kamay kay Audrey. Audrey, bagong janitress ako dito. Tinanggap naman ni Audrey ang handshake. Na-mention na ni Pauline, I'm Sean, Head of Marketing Department. Nakipagkamay din si Audrey sa binata. Pagkatapos nun, sabay-sabay na silang kumain sa lamesa at nagkwentuhan din sila tungkol sa iba't ibang bagay. Naikwento ni Audrey ang tungkol sa mga anak niya, ngunit hindi niya sinabi ang parte ng tungkol kay Charles. Mabait si Sean maging ang sekretarya nito. Sa katunayan, niyaya pa ng dalawa si Audrey na kumain ng tanghalian sa opisina araw-araw. Masaya si Audrey na nagkaroon siya ng bagong kaibigan sa kumpanya. Kinahapunan, nagpatuloy sa pagbumap si Audrey. Kasalukuyan siyang nasa 3rd floor ng building nang lumapit ang isang kasamahan niyang janitress din. Audrey, pinapatawag ka ni Mr. Sterling sa opisina niya. Bakit daw? May utos yata sa'yo. Sige na, umakyat ka na dun sa 10th floor. Baka mainip yun, ako nang bahala dito. Kagaya ng sinabi ng katrabaho, umakyat na siya sa ikasampung palapag sakay ng elevator. Nang marating niya ang harap na opisina ng CEO, kumatok muna si Audrey sa pinto bago pumasok. Naabutan niya si Charles na abala sa pagtitipa sa laptop nito, habang nakasuot ng long sleeves, white polo at necktie. Good afternoon sir, pinatawag niyo raw ho ako. Napaangat ng tingin si Charles at agad sinarado ang laptop nang makita ang babae. Pansin ni Audrey ang madidilim nitong tingin sa kanya. Nasasanay na rin siya sa pagiging masungit nito. Ngunit iba ang pakiramdam niya ng mga oras na yon. Come here. Gamit ang hintuturo, sinenya sa ni Charles si Audrey. Sinarado ng dalaga ang pinto.
Saka siya lumapit sa binata. I want you to clean my office right now. Sir, hindi naman po sa nagmamagaling ako. Hindi na po ito sakop ng trabaho ko. Did I ask for your opinion? Napaigtad si Audrey nang biglang magtaas ng boses ang binata. Napaigting ang panga ni Charles at kumayom ang kamao nito, kaya naman napatungo na lang si Audrey. No sir, pasensya na po. Nagsimula na siyang maglinis sa loob ng opisina ni Charles. Kahit na nakatalikod si Audrey sa direksyon ni Charles, ramdam niya ang tumatagos sa titig ng lalaki sa kanya. Saan ka kumain kaninang tanghalian? Sa opisina ni Sir Sean, yung head ng marketing department. Wala namang naisip si Audrey na masama kung magsabi siya ng totoo. Kahit na hindi niya alam kung ba't yun natanong ni Charles. Did I tell you to eat with my employees during lunch? Especially with my male employees? Sa pagkakaalam ko, wala naman ako nabasa sa kontrata na bawal akong sumabay sa mga empleyado mo. But Sean is a guy. You should not trust easily, Audrey. Napalingon si Audrey kay Charles. Yun ang unang beses na tinawag siya ng binata sa first name niya. Napaiwas naman ang tingin si Charles nang mapagtantuan na sabi, I mean, Miss Martinez. Una sa lahat, empleyado mo lang ako dito, sir. At hindi mo ako pagmamay-ari para magdesisyon kung sinong gusto kong samahan. Pangalawa, huwag kang umaktong concern sa akin dahil matagal na tayong walang relasyon. Natahimik si Charles. Tumayo ito at saka kinuha ang cellphone bago nagmarcha palabas ng opisina. Pwisit! Binagsak ni Audrey ang mop sa sahig at napahilamos sa kanya muka. Ipinagpatuloy na lang niya ang ginagawa at binilisan niya dahil ayaw niya nang maabutan pa siya doon ng lalaki. Hindi maintindihan ni Audrey kung ba't gano'n na lang ang naging reaksyon ni Charles. Gusto niya isipin na nagsiselos ito, ngunit sa isip-isip niya imposible naman yun. Katatapos na maglinis ni Audrey nang muling bumalik si Charles sa opisina. Sa pagkakataong yun, kalmado na ang ekspresyon nito at may dalang kape. Na magkaharap sila, naglabanan sila ng tingin. I'm sorry for yelling at you earlier. Mainit lang ang ulo ko. Natapos ko na yung pinapagawa mo. Pang-deadman ni Audrey sa sinabi ni Charles. Great, you can leave. Naglakad na, papalampas si Audrey kay Charles, ngunit hindi pa man siya nakakalapit sa pinto, nagsalita muli ang lalaki. Wait, Miss Martinez, can you help me put on my coat? I have a meeting after this. Imbis na tumanggi, hindi alam ni Audrey kung bakit. Ibinaba niya ang hawak na mop at sa kanya pinunasan ng kamay sa panyo na nakasabit sa balikat niya bago siya lumapit kay Charles. Kinuha niya ang coat ng binata na nakapatong sa swivel chair nito. Tumalikod si Charles sa kanya upang mailagay ni Audrey ang coat at pagkatapos nun, muli itong humarap sa dalaga. Yung necktie mo ayusin ko na rin. Umangat ang kamay ni Audrey upang ayusin ang magulong kurbata ng lalaki. Habang inaayos ni Audrey yon, hindi maiwasan ni Charles na titigan ang muka ng babae. Sa tuwing makikita niya ito, hindi pa rin nagbabago ang nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Hindi niya malaman kung nasasabik ba siya, natutuwa, kinikilig, o nahuhumaling sa tuwing pinagmamasdan niya ang mukha nito. Pero sa tingin niya lahat ng yun nararamdaman niya. Napatigil sa ginagawa si Audrey nang biglang iangat ni Charles ang baba niya at mabilis na inangkin ang labi niya. Tila gutom na gutom si Charles sa mga labi ni Audrey sa paraan ng paghalik niya dito. Nanlalamot ang katawan ng babae at napapikit ang mga mata. Nang hawakan niya ang dibdib ni Charles upang itulak sana ito palayo, ay agad namang hinawakan niyo ng lalaki. Iniisip niya bakit siya hinahalikan nito at bakit siya nanghihina. Galit siya dito pero bakit? Pakiramdam niya nawawala siya sa kanyang sarili. I miss you. Bulong ni Charles sa pagitan ng halik. Nang marinig yon sa kalang natauhan si Audrey, buong lakas niyang tinulak si Charles papalayo sa kanya. Agad niyang kinuha ang mga gamit at tumakbo palabas ng opisina. Habang si Charles, habol ang hiningang napasandal sa lamesa at natulala na lang. What the fuck I had done? Tanong niya sa sarili. Kinabukasan, habang nagtatrabaho, hindi pa rin mawala sa isip ni Audrey ang nangyari kahapon. Tulala lang siya sa harap ng salamin ng banyo, habang nakahawak sa labi niya. Umiling siya at naghugas ng kamay. Ano pang iniisip mo, Audrey? Move on ha! Walang ibig sabihin yung halik na yon. Baka naman nabigla lang siya o kaya nakalimutan niya na wala na kami.
O baka, inhit lang siya. Sinarado niya ang gripo at saka lumabas ng banyo. Naatasan siyang linisin ang bodega na nasa first floor. Dala ang cleaning materials. Nagtungo siya sa maliit at maalikabok na bodega na kahit ilaw ay pundi na. Merong mga metal racks sa loob na punong-puno ng mga gamit. Hindi na ito mukhang stable dahil umuuga na. Ang dilim naman dito. Binuksan ni Audrey ang flashlight na dala at saka napaubo ng makasinghot ng alikabok. Nagsimula siya maglinis. Ngunit habang pinapantay niya ang mga gamit na nagkalat sa sahig, aksidente niyang nasanggiang metal rack na nasa kanan niya. At dahil sa impact nun, nalaglagan na kapatong sa tuktok nito at bumagsak ang isang kahon na napupuno ng gamit sa ulo ni Audrey. Bumagsak ang dalaga sa sahig at nagsimula nang lumabo ang kanyang paningin. Hindi rin nagtagal, nawalan siya ng malay. Paggising ni Audrey, nakita niya ang sarili sa loob ng isang hindi pamilyar na silid. Mabuti naman at nagising ka na. Napalingon siya sa tabi at nakita si Benson na nakaupo sa couch habang nakatingin sa kanya. Ano nangyari? Nasaan ako? Nawalan ka ng malay sa loob ng bodega. Nabagsakan ka yata ng matigas o mabigat na bagay sa ulo mo. Kaya ka nawalan ng malay. Ang sabi ng doktor, mabuti na lang hindi dumugo ang ulo mo. O kaya ay nag-cause ng internal bleeding. Kamusta ng pakaramdam mo? Maayos naman ho ako, sir. Kailangan ko na pong bumalik sa trabaho. Sinubukang bumangon ni Audrey. Ngunit mabilis na tumayo si Benson upang pigilan siya. Huwag kang munang bumangon, magpahinga ka na muna rito. May trabaho pa ho ako, sir. Huwag muna isipin yun. Sa loob ng kumpanya nangyari ang aksidente mo. Kaya hindi naman counted ang araw na ito na absent ka. Tumango naman si Audrey. At hindi na nakapagtalo. Pwede ba magtanong, sir, ano oras na po? 6 o'clock in the evening. 6:00? Naku, nakauwi na kayo yung mga anak ko. Pasensya na, sir. Pero wala silang kasama sa bahay. Kaya kailangan ko na umuwi. Hinabili na namin ang mga anak mo kay Lucy. Kaya huwag mo muna silang isipin. Ang kumpanya na ang bahala sa paghahanda ng lahat na expenses mo rito sa ospital. Maraming salamat. Ikaw, ba't di ka pa po umuwi? Gabi na. Kabilin-bilinan sa ni Charles. Huwag kitang iwan hanggat di ka pa nagigising. Wala ka bang kamag-anak na pwede magbantay sa'yo dito? Ulila na ho ako, sir. Yung iba ko namang kamag-anak nasa malalayo. Si Lucy na lang ang halos tinuturing kong kapamilya dito. Kung ganon, maghahabilin na lang ako sa nurse dito. Salamat po. Pero siya nga po pala, sinabi mo bang binilinan ka ni Charles sa bantayan ako hanggat di ako nagigising? Yes, actually, siya ang nakakita sa'yo sa bodega. Siya ang nagdala sa'yo dito sa ospital. Kung makita mo na yung mukha nun, parang nilamutak na papel. Kulang na lang paliparin niya yung kotse niya, maisugod ka lang dito. Napaisip si Audrey sa sinabi ni Benson. Hindi niya akalaing si Charles pa ang nakakita sa kanya at tumulong sa ganong sitwasyon. Gusto niya sana ito makita at makapagpasalamat man lang ng personal. Hay nako. Alam mo minsan, hindi ko na maintindihan si Charles. Halatang mahal ka pa nun eh. Oo, alam ko na may past kayo. Dahil magkaibigan kami at naikwento niya sa akin. Lagi niya sinasabi na galit siya sa'yo. Na malaki ang tampo niya sa'yo pero madalas ko namang nahuhuli siya na nakamasid sa'yo habang nagtatrabaho. Halatang concern pa rin sa'yo yun. Na-aksidente kasi 6 years ago, kaya siguro naging bipolar ang lalaking yan. Nangunot ang noon ni Audrey. Aksidente? Anong aksidente? Napaawang ang labi ni Benson at agad nag-iwas ng tingin. Nadulas ito sa sinabi na dapat hindi niya nabanggit sa dalaga. Audrey, mauna na ako ah. Naghihintay na yung alaga kong aso sa bahay baka nagugutom na. Pagaling ka. Tumayo si Benson at nagtungo na sa pinto. Sir, sandali, gusto pa kitang makausap. Wala namang nagawa si Audrey nang tuluyan ng makalabas ng silid si Benson. Ngayon, mas lalong gumulo ang isipan ni Audrey dahil sa bagong nalaman niya. Nang makarecover agad na pinalabas ng ospital si Audrey. Nag-aalala ang mga anak niya na makauwi. Ngunit sinabi niyang maayos na ang pakiramdam niya. Nagpasalamat din siya kay Lucy na pansamantalang nag-alaga sa mga bata habang nasa ospital siya. Pagbalik sa trabaho, pagsakay ni Audrey sa elevator, sakto namang pumasok doon si Charles na kapwa nagulat din nang makita ang dalaga sa loob. Tinuon ni Audrey ang atensyon sa reflective wall ng elevator.
Nang magsara ang pinto, tahimik lang sa loob hanggang sa magsalita si Charles. Kumusta ang pakiramdam mo? Ayos na ako. Salamat nga pala sa pagdadala sa akin sa ospital at sa pag-ahabilin kay Benson. Nabantayan ako. Wala ka naman. Yun naman ang nararapat kong gawin bilang CEO ng kumpanya. Siya nga pala. Nabanggit kasi ni Benson na na-aksidente ka raw 6 years ago. Gusto ko lang malaman kung ano nangyari. Napalingon si Charles sa dalaga at naging seryoso ang mukha nito. You shouldn't know that. Bakit? Siguro naman may karapatan ako malaman. Dahil baka yun ang dahilan kung ba't iniwan mo kami ng mga anak mo. What? Ako pa talaga ng iwan? Bakit hindi ba? Natigil ang sagutan nila nang biglang namatay ang ilaw sa elevator. Tumigil ang pag-andar nun. Napahawak si Audrey sa pader, gayon din si Charles. Ano nangyari? Kabadong tanong ni Audrey. Shit. Another malfunction. Kinuha ni Charles ang cellphone sa bulsa at agad nag-dial ng numero ni Benson. Hello, the elevator stop. What happened? Nandito ako sa loob. Sir, nawalan ng kuryente. Sasabihan ko yung tauhan mo na pagganahin ng generator. Make it fast, Benson. Pinatay ni Charles ang tawag. Saka naupo sa sulok na elevator. Ano sabi? Brownout. Aayusin na ni Benson. Mamaya magbubukas na ang generator. Napaupo na lang din si Audrey sa isang sulok na elevator. Ilang minuto ring natahimik ang pagitan nilang dalawa. Napatingin siya kay Charles. Bakit mo ako iniwan ng araw na yon? Alam mo ba kung gaano mo ako pinag-alala? I don't understand what you're talking about. Wala akong maalala. Charles naman, huwag mo akong gawing tanga. Ba't ba hindi mo na lang sabihin ang totoong dahilan? Gusto ko lang naman malinawan eh. Believe me, I really can't remember. Sabi ng parents ko na aksidente ako sa sasakyan sa gitna ng bagyo. Paggising ko sa ospital, wala na ako maalala. Pero may isang mukha at pangalan ako hindi malimutan. Ikaw yon. Ang sabi ni mami na buntis kita. Humingi ka ng financial support. Noong nakaumatos ako pero nung makuha mo yung pera naglaho ka na parang bula. What? Ano? Hindi totoo yan. Walang katotohanan na lahat ng sinasabi mo. Noong February 17, nagpaalam ka na mamamalengke ka pero hindi ka na bumalik. Nag-report ako sa mga pulis pero nabasura din yung kaso mo. Alam mo ba kung gaano kahirap manganak na mag-isa, Charles? Yung 5 anak natin nilabas ko lahat yun nang wala ka. Pinalaki ko silang lahat nang wala ka. Naghirap ako sa pagtatrabaho kasi wala ka. At gabi-gabi ako umiiyak at nangungulila dahil wala ka. Alam mo ba kung gaano kahirap at kasakit yun? Na hindi ko alam kung patay ka na ba o babalik ka pa. Tinitigan ni Charles ang dalaga na may halong pagkalito. Hindi niya na alam kung anong paniniwalaan niya. You're telling me that my parents lied to me? Oo! Nagsasabi ako ng totoo. Kahit itanong mo pa sa pulis at sa ospital na pinuntahan ko. Una pa lang alam nating pareho na ayaw sa akin ng mga magulang mo. Kaya hindi na ako nagtataka kung may kinalaman man sila sa pagkakahiwalay nating dalawa. Napatungo si Charles at napahilamos sa muka. I don't know. Fuck. Ba't ba kasi wala akong maalala? Di mo alam ang lahat ng pinagdaanan ko na hindi ka kasama. Kala ko dati kaya ko nang wala ka sa tabi ko. Na walang kinikilalang ama yung mga anak ko pero hindi pala. Noong unang beses na magkita tayo ulit, sa ako nakumpirma na mas matimbang pa rin yung pagmamahal ko sa'yo kaysa sa galit. Kasabay ng pagbalik ng kuryente ang pagbubukas ng pinto ng elevator. Sa labas naroon si Benson at Lucy kasama ang ilang rescuer. Tumayo si Audrey at tumakbo palabas habang pinipigilan ng luha kanina pa na nais kumawala sa kanyang mata. Audrey, wait! Hinabol ni Charles ang babae. Iniwan nila doon sina Benson at Lucy na kapwa hindi maintindihan ang nangyayari. Tingnan mo itong lalaking to. Pagkatapos ako madaliin pabalikin ng kuryente. Wala man lang thank you. Naiinis na saad ni Benson at napailing-iling. Pinaimbestigahan ni Charles ang buhay ni Audrey at nakumpirma niyang totoo ang sinasabi nito sa kanya. Nalaman niya ang tahanan nito at yun ay mas lalo naging pamilyar sa alaala ni Charles. Pinuntahan niya ang paaralan ng mga anak at mula sa labas nakita niya ang 5 batang magkakamukha na lahat ay hawig niya at lumapit siya sa mga ito. Kids, kayo ba ang anak ni Audrey Martinez? Tanong niya nang makalapit sa 5. Nagkatinginan ng quintuplets. Si Peter na ang sumagot. Opo, sino ka po? Nagliwanag ang mukha ni Charles at sa puntong yun nais niyang yakapin ng mga anak. Ngunit, pinipigilan niya ang sarili dahil baka matakot ang mga ito sa kanya. Kaibigan ako ng mami niyo. Kakain na ba kayo? Pwede ko ba kayong samahan?
Kasama ang 5, pumunta sila sa kantin. Nilibre niya ng pagkain ng mga bata at tuwang-tuwa naman ang mga ito habang kumakain. Pwede bang magkwento kayo tungkol sa mami niyo? Si Mama? The best yun sa lahat. Alam niyo po ba ginagawa niya lahat para kumita ng pera para sa amin? Nagtitinda siya ng ulam, naglalaba, tas minsan nag-aalaga ng ibang bata. Pero minsan nakikita namin siya umiyak sa kwarto habang may hawak na picture. Wika ni Dexter. Opo, sa tingin ko yung picture na yun yung tatay namin na ayaw niya ipakita sa amin. Saad ni River. Hindi niyo kilala ang papa niyo? Ayaw sabihin ni Mama eh. Pero halata namang namimiss niya rin ng papa namin. Tapos, madalas namin napapansin na masakit ang balakang at likod ni Mama. Kaya kaming 5 kapag yumaman, papahilot namin siya, hahanapin namin ang papa namin. Sa narinig na yon mula sa mga bata, nakaramdam siya ng guilt dahil mula sa statement ni Audrey at mula sa mga anak niya. Alam niya kung gaano nahirapan ang babae nang dahil sa pag-alis niya. Nang makapagpaalam si Charles sa 5, nakiusap siya na huwag banggitin sa ina nila ang naging usapan. May tiwala naman siya sa sinabi ng mga bata. Imbes sa tinuloy ang kondo siya dumiretso, sa bahay siya ng mga magulang nagpunta. Naabutan niya ang mga ito na kumakain ng hapunan, na nagulat din sa pagdating niya. Charles, bakit hindi mo sinabing darating ka, halina't saluhan mo na? Naputo lang sasabihin ng ina ni Charles, nang biglang magsalita ang lalaki. Bakit kayo nagsinungaling tungkol kay Audrey at sa mga anak namin? 6 na taon akong wala sa piling nila at di man lang kayo naawa sa akin at sa kanila? Nagkatinginan ang mag-asawa. Charles, don't talk to your mother like that. No, Dad, you both lied to me. Nakausap ko na si Audrey at alam ko na ang katotohanan. Charles, that girl is lying? Tumayo ang kanyang ina. Pinaimbestigahan ko na siya. Nakausap ko na rin ang mga anak namin, kaya hindi nyo na ako maluloko. 6 na taon, Mom and Dad. 6 na taon na wala akong maalala. Pinaniwala nyo ako sa mga kasinungalingan nyo. Kung ayaw nyo kay Audrey at sa mga anak namin, ayaw ko na rin sa inyo. Tinalikuran ni Charles sa mga magulang at umalis na ng mansyon. Makalipas ang 1 linggong pag-iisip, nagkaroon ng lakas ng loob si Charles at hinanap niya si Audrey. Natagpuan niya itong naglilinis sa lobby ng building at agad niya itong nilapitan, hinawakan sa kamay at hinila palabas. Charles, ano ba? Nagtatrabaho ako, ano ba? Walang nagawa ang nagpupumiglas na si Audrey hanggang sa makarating sila sa parking lot at sinakay siya nito sa kotse. Saan mo ba ako dadalhin? Basta manahimik ka na lang at maupo ka dyan. Ipupuntahan tayo. Hindi na nagsalita si Audrey dahil alam niyang kahit magpumilit siya, hindi sasabihin ni Charles ang destinasyon nila. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang spa. Nagtatakang bumaba si Audrey habang nakatingala sa signage. Anong ginagawa natin dito? Sa tabi niya tumayo si Charles at tinignan siya. I spoke to the kids and they told me that you are suffering from back pain and you need to relax. Pinuntahan mo ang mga anak ko nang wala kang paalam sa akin? Nilagay ni Charles ang hintuturo sa labi ni Audrey para patahimikin ito. Anak natin. And before you get mad, hayaan mo muna akong bumawi at sisimulan ko yun ngayon. Kaya huwag ka muna magalit sa akin. Tara na sa loob. Hinawakan ni Charles ang kamay ni Audrey at napatingin naman doon ang babae. Pumasok na sila sa loob. Nagsimula ang session nila sa pag-facial massage pagkatapos ay katawan. Dahil sa sobrang relax ni Audrey, nakatulog na siya sa kinahihigaan. Sa tabi niya nakamasid lang si Charles na nakangiti. Masaya siya na mukhang nag-e-enjoy si Audrey sa experience nito. Pagkatapos ng session, nagbayad na si Charles at kumain sila sa labas. Ever since you started working in my company, I've never stopped watching you. Napatingin si Audrey sa lalaki. Nag-aalala ako na baka magutom ka. Kaya bumili ako ng lunch at pinapabot ko yun kay Lucy. Nag-aalala ako na masugatan ng paa mo kaya binilan kita ng sapatos. Pinabot ko din yun kay Lucy. Kasi alam ko hindi mo yung tatanggapin kapag galing sa akin. Audrey, gusto ko mag-sorry sa lahat na nangyari. Gusto ko lang malaman mo na simula ngayon. Gusto ko magsimula tayong muli. Sabihin mo lang kung ano gusto mong gawin ko para mapatawad mo ako. Gagawin ko ang lahat para mabuo ulit ang pamilya natin. Napangiti naman si Audrey. Salamat sa ginawa mo para sa akin, Charles.
All this time, akala ko wala ka na talagang pakialam sa akin. Pero alam mo ba, wala ka namang kasalanan eh. Ang dapat humingi ng tawad sa akin, sa atin yung mga magulang mo. Simple lang naman ang gusto kong gawin mo eh. Maging ama ka lang sa mga bata. Hinawakan ni Charles ang kamay ni Audrey na nasa ibabaw ng lamesa. I promise. I will make it up to you and to the kids. I love you so much. And it never changed, Audrey. Ngumiti si Audrey. Ngayon na lang niya ulit naramdaman at narinig yun mula sa lalaki. Ganon pa rin ang pakiramdam at aaminin niya na namiss niya si Charles ng sobra-sobra at masaya siyang nalinawan na sila pareho sa mga nangyari. Hindi rin nagbago ang pagmamahal ko sa'yo, Charles. Totoo? Di ka man lang nagka-crush? Ano ko, elementary? Kahit si Sean. Bahagyang natawa si Audrey at binawi ang kamay mula sa binata. Sabi ko na at nagsiselos ka sa kanya. Masyado kang halata, may halik-halik ka pa. Why? You didn't like it? Gusto. Halos pabulong na wika ni Audrey at saka na kumain. Nagkwentuhan silang dalawa doon at kinahapunan sabay silang nagpunta sa paaralan ng mga anak. Nasa gate pa lang sumisigaw na ang mga bata, papatakbo sa kanilang ina. Isa-isa niyang niyakap ang quintuplets. Ngunit na mapadpad ang tingin ng mga ito kay Charles, napaatras sila. Kuya Gwaping, sikaw pala, ba't mo kasama mama namin? Tumayo si Audrey at tinignan niya si Charles, bago siyang umiti, at ibinalik ang tingin sa lima. Mga anak, siya si Charles, ang papa niyo. Nang marinig yun ng lima, pare-pareho silang hindi makapaniwala. Naging seryoso ang mukha ng mga ito, ngunit kalaunan lumapit din kay Charles. Bahagya namang naupo si Charles upang pantayan ang mga bata. Mga anak, pasensya na ha kung ngayon lang ako. And I promise you, hindi na ako aalis. Kagaya ng sinabi ni Charles, bumawi siya sa mag-iina niya. Once a week, nagbabonding sila bilang isang pamilya. Siya rin na naghahatid sundo sa mga ito. Mabilis na kumalat ang balita. Nalaman niyo ng buong kumpanya pati na rin ang mga magulang ni Charles. Isang araw, day off ni Audrey. Habang nagtutupi siya ng damit sa sala ng bahay, bigla na lang may kumatok sa pinto. Kaya pinagbuksan niya ito. Hindi niya inaasahan na si Jenny yon, ang ina ni Charles kasama ang asawa nitong sa Hernando. Pinapasok niya ang dalawa at pinaupo. Bakit po kayo napadalaw? Didiretsahin ka na namin, Audrey. Hanggang ngayon tutol pa rin kami sa relasyon niyo na anak namin. Lalo na nung nalaman namin na naaksidente siya dahil sa pagbili ng pangangailangan mo. Inak ka rin, Audrey. Alam kong alam mo ang nararamdaman ko. We're here to ask you to. Naputo lang sasabihin ni Hernando nang biglang lumabas mula sa kwarto ang quintuplets at tumakbo ito mula kay Audrey. Mama, tignan mo itong laruan na bigay ni Papa. Ganda oh, laro po tayo. Saad ni River habang hawak ang robot. Nang makita ng mag-asawa ang mga apo, tila hinaplos ang puso nila at natuwa. Hindi nila maipaliwanag ang galak na nararamdaman nila. Mga anak, mamaya na. May kausap pa si Mama. Magmana muna kayo sa lolo't lola niyo. Agad namang sinunod ng lima ang sinabi ni Audrey. Mama at Papa po kayo ng Papa namin? Tipid ng umiti at tumango si Jenny. Sige na, pumasok na kayo sa kwarto niyo ha. Pinapunta niya ang mga bata sa silid. At sinarado niya ang pinto bago bumalik sa mag-asawa. Pasensya na po sa mga anak ko. Ano nga po ulit yung sinasabi niyo? Hinawakan ni Jenny ang kamay ni Hernando at umiling. Tumango naman ang lalaki. We are sorry about everything, Iha. Nandito sana kami para sabihin na hiwalayan mo na si Charles. Pero nung makita namin ang mga bata, alam ko na nagkamali kami. And we are sorry for ruining the life of those innocent children. Tumayo si Hernando at si Jenny. Niyakap ni Jenny si Audrey. I would be happy kung magpapakasal kayo ni Charles para sa mga bata, but take your time. For now, mauna na kami. Simula ng araw na yon, nagbago ang lahat. Sa wakas, natanggap na rin ng mag-asawang Sterling si Audrey at ang mga anak niya. Nagpakasal sina Charles at Audrey at lahat ay masaya na muling nakumpleto ang pamilya nila. Isang taon matapos ang kasal,
Muling binuhay ni na Charles, Audrey at ng quintuplets ang gulayan. Kasalukuyang nakaupo ang mag-asawa sa kahoy na upuan habang pinapanood ang mga anak nila na magdilig ng pananim. They grew up so fast. Wika ni Charles. Oo nga eh. Tama ang hinala ko na magiging kamukha mo silang 5. Di ka man lang nagpaubaya ng isa sa akin. Tumawa lang si Charles at hinalikan siya sa noo. I still can't believe that we're now complete. God knows how I wish to have you and the kids in my life again. Ako rin. At masaya kami na nandito ka na ulit. Ang dalawang taong itinadhana. Kapag pinaghiwalay ng panahon, muling magkakasama. Yan ang sigurado. Love separated the two of you, not because love wants to hurt you both. Kundi gusto kayo nitong turuan kung paano magpasensya. At sa kabila ng pagsubok sa pag-ibig, sa dulo, makakamtan pa rin ang kasiyahan at kaginhawaan sa piling ng taong kailan may hindi napagod maghintay at magmahal. The end.